our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up, your rain comes down. We shout our praise, we celebrate, King of glory, enter in. You are riding on our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Hallelujah! Sige po, patuloy po natin sambahin ang ating buhay na Diyos. Hear it now, making loud at the top of our lungs. There's a sound breaking out over all that you've done. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. From the start, here we are, took a life in your love. Every heart set apart just to be where you are. And now we're turning our hearts to you. And no, we'll never stop loving you. This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. This is our time, this is our place, this is our moment to live your name. Let's go! This will be the best time of our lives as we encounter your love again. Here into our hearts will come alive as we declare your praises. Oh, 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 oh. As we declare your praises. Oh, 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 oh. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling.
Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Oh. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, what a Savior. Isn't He wonderful? Sing hallelujah, Christ is risen. Bow down before Him, for He is Lord of all. Sing hallelujah, Christ is risen. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood
for redemption, the price for mine. I don't have a context for that kind of love. I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. Run to the Father, I'm holy the grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again, then again, then again. Oh, 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 and again. Oh, oh, oh. My heart has been in your sight long before my first breath, running into your arms. He's running to life from death. I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in. I know I need you now. My heart has been in your side long before my first breath, running into your arms. He's running to life from death. Oh, I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pulled me in. I know I need you now. I run to the Father, I'm holy the grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again and again. Run to the Father, I'm holy the grace. I'm done with the hiding, the reason to wait. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So I run to the Father again and again and again and again. Oh, 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 and again and again. Oh, 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 and again and again. Oh, yes, Jesus, we worship you, Lord. We worship you, Jesus. Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Well, once again, we're going to take patuloy po nating pagbubulay-bulayan ng salita ng Diyos. Well, sa umagang ito ay ating pong pagninilay-nilay ng isang napakalalim na katotohanan para magkaroon ng maraming expansion sa mga buhay natin. Well, there are such a lot of provision from the Lord na talagang siya ay may standard. Hindi yun magaganap unless we meet that kind of standard. And the one standard ay yung tinatawag nating the standard of prayer. So maraming bagay na hindi nangyayari sa tao kasi marami siyang hindi hiningi. At maraming mga bagay na hindi dinadaan sa panalangin. Kaya mas magandang idaan lahat sa panalangin because the Lord, ang standard niya ay prayer. At isa sa pinakamahalaga when we talk about prayer is the place of prayer. Saan ka ba nananalangin?
Ano ba yung lugar na iyong ginagamit? Kasi sa Biblia, ang Diyos nag-demand kay Moses ng Mount Sinai to really climb up, umakyat. Nag-demand kay Abraham to worship Him in prayer sa Mount Moriah. Si Jesus, lagi siya nagpupunta sa isang bundok at ginamit niya ang Garden of Gethsemane. Si Daniel, nagpunta siya, lagi siya doon sa kanyang silid. Diba? Napapansin natin. So, madalas yung prayer ang tinitingnan natin, pero nandun po yung tinatawag nating lugar, kinalalagyan ng isang taong nananalangin. And sa Bible, binild po yung temple ni Solomon is to be the house of prayer na tinatawag. Ay lugar na kung saan ay ginaganap ang panalangin. Well, sa lugar ng panalangin, doon natin tunay na makakatagpo at malalim na nakikilala ang Diyos para sa expansion ng mga buhay natin. So hindi po ito basta salita lamang, ito ay pangako mismo ng Diyos na sa gitna ng ingay at abala ng buhay, madalas tayong naliligaw at hindi nararamdaman ang presensya ng Diyos. I repeat that. So sa gitna ng ingay at abala ng buhay, madalas tayong naliligaw at hindi nararamdaman ang presensya ng Diyos. Di ba? Maraming tao hindi nararanasan ang presensya ng Diyos kasi sa ingay ng buhay, sa abala ng buhay, wala kasing moment of silence na ginagamit when they pray. Walang lugar na kung saan tinatamasa dapat ang katahimikan at ang katahimikan na yon ay ang presensya ng Diyos. Ngunit sa panalangin, tumitigil ang ating kaluluwa. Kaya marami kasi pagod at nagkakasakit ngayon, ayaw tumigil ng kanilang kaluluwa, lalo na sa prayer. Nagpapahinga ang puso at nagiging bukas ang ating mga mata upang makita ang Diyos ng personal. Hindi bilang isang malayong Diyos, kundi bilang isang Diyos na mapagmahal at malapit. Let me just read the verse. Ang sabi diyan sa Matthew chapter 6 verse 6, sa halip kapag mananalangin kayo, pumasok kayo sa inyong kwarto at isara ang pinto at saka kayo manalangin sa inyong amang hindi nakikita. At ang inyong amang nakakakita ng ginagawa ninyong lihim, ang siyang gagantimpalaan sa inyo. Well, kung titingnan po natin the literary context of this verse, bahagi ng sermon ito sa bundok kung saan itinuro ng ating Panginoong Hesus ang tamang pamumuhay ng isang disipulo. Sa particular na kabanatang ito, tinalakay niya ang pagsasakripisyo, yung fasting, dasal at kabanalan. Nakatuon sa pagpapakita ng kabanalan sa publiko versus sa Diyos. Pinakita niya yung holiness before the public and holiness before God. At sa verse 6, kontra sa public display ng panalangin na ginagawa ng ilan sa mga pariseo at reliyosong leader ng panahon. Kaya kung titingnan natin, mahalaga po na matutuhan natin ang the place of prayer. So sa panahon ng ating Panginoong Hesus, sa unang siglo, sa ilalim ng Imperyong Romano, mga pariseo at reliyosong gawi, ang mga pariseo ay kilala sa kanilang open air na panalangin. Sa mga pampublikong lugar tulad ng plaza at kalsada, particular yung panulukang daan, yung corner place, yung kanto. Kasi para sino man dumadaan doon, nakikita sila. Nakita nyo yan sa isang pangyayari. Layunin nilang makita ng tao ang kanilang kabanalan at pagsunod sa batas. Ngunit tinuturo ng Panginoon na tinuturo niya na ang tunay na panalangin ay personal at taos-puso, hindi palabas lamang. Repeat that. Itinuturo niya na ang tunay na panalangin ay personal at taos-puso, hindi palabas lang o palabas lamang. Ang pagpunta sa sariling kwarto, yan ang sinabi niya kanina, at panalangin ng lihim ay simbolo ng malapit na relasyon sa Diyos, hindi sa pagpapakita sa tao. That's why when people ordain or a sacred place to pray before the Lord, pinapakita na malapit iyon sa Diyos. Hindi iyon pagpapakita sa tao. So ang turo ng Panginoong Hesus ay radikal dahil ang pinapahalagan nito ang interior devotion kaysa sa panlabas na pagpapakita. Kaya marami, yung iba, hindi nyo naman nakikita sa publikong panalangin, hindi naman pasikatan ng panalangin yan, di ba?
Then makita natin, binanggit din doon yung reward from God. Ang gantimpala sa lihim na panalangin na hindi pampublikong pagkilala, kundi espiritual na pagpapalakas at biyaya mula sa Diyos. Sa kasaysayan ng pananampalataya, ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol din sa lugar kung saan nagaganap ang pakikitagpo sa Diyos. Napansin niyo po, ine-emphasize po sa Biblia ang lugar kung saan ka nananalangin. Sa bundok ng Sinai, sa bundok ng Moriah, sa bundok ng Gethsemane. Saan pa? Sa kwarto si Daniel. Mapasin nyo, naka-emphasize yung mga lugar. Mula sa mga bundok ni Moses, sa templong ipinanalangin ni Solomon, hanggang sa lihim na lugar na binanggit ni Kristo, na ating Panginoon, makikita natin na ang Diyos ay madalas nakikipagtagpo sa tao sa mga lugar na inihiwalay para sa Kanya. Napasin niyo yun? God is meeting His people sa kasaysayan doon sa mga taong pinagsadyaan ng lugar na para sa Kanya lang. Kaya mahalaga yung lugar. Hindi pwedeng sa Jollibee kayo nananalangin o kaya sa McDo, di ba? Daming paano nyo makakausap ang Diyos doon? Ang daming babati sa inyo. Dami mong titingnan. So ang lugar ay hindi dahil limitado ang Diyos sa espasyo, sapagkat siya'y omnipresent. Ang lugar ay mahalaga sapagkat ang puso ng tao ay nangangailangan ng espasyong nakatuon sa Diyos. I repeat that. May I repeat this. Ang lugar ay mahalaga sapagkat ang puso ng tao ay nangangailangan ng espasyong nakatuon sa Diyos. Space wherein his heart must focus on God. Kaya kung hindi mo pinipili ang lugar, paano mo gagawin yun? Diba? So dito makikita natin, kaya ang ating mensahe ngayon, ang lugar ng panalangin ay nagiging banal na espasyo or space kung saan inuhubog ng Diyos ang puso ng kanyang lingkod. That's a beautiful one. So ilang importante po na implication ng lugar ng panalangin. Bakit mahalaga? Di ko alam saan kayo po sa inyong lugar, sa inyong bahay, pero definitely Jesus said in Matthew 6, pumasok ka sa iyong kwarto, isara ang pinto, at manalangin ka. He is emphasizing not just the kind of prayer, He is emphasizing the kind of place where you are praying. Yung uri ng panalangin na ikaw ay nananalangin. Una, anong katotohanan? Bakit mahalaga ang lugar? Prayer is the holy ground where the heart leaves the world behind. Mahalaga ang lugar. Ang panalangin ay pintuang palabas ng mundo at papasok sa presensya ng Diyos. Kaya kailangan pipili ka ng napakahalagang lugar. Kasi papasok ka sa lugar na yon sa presensya ng Diyos. At lalabas ka sa mundong magulo. Iiwanan mo muna yon. That's why sinabi sa Matthew 6 verse 6, sinabi ng Panginoong Hesus, pumasok ka sa iyong kwarto, isara mo ang pinto. Ang ibig sabihin nun, lumayas ka, lumabas ka sa magulong mundo at pasukin mo ang tahimik na presensya ng Diyos. Nagagawa niyo po ba yan? Ito ay larawan ng separation. Sa kulturang Hudyo, ang panalangin sa lansangan ay minsang ginagawa para makita ng tao. Ngunit itinuturo ng Panginoon ang tunay na panalangin ay nangyayari sa lugar na walang audience, kundi ang Diyos. I repeat. Yung tinuturo ng Panginoon ng tunay na panalangin ay nangyayari sa lugar na walang audience, kundi ang Diyos. Ginagawa niyo po ba yan? So ang lugar ng panalangin ay espasyo ng pag-iwalay mula sa ingay ng mundo. Kaya bawat tao, bawat Kristiyano dapat may ganun. Hindi puro pinagagandar ka lang ng mundong to. Kailangan may mga pagkakataon sa iyong buhay na isang lugar na kung saan iniiwanan mo ang mundo at pinupuntahan mo ang presensya ng Diyos. Ang tawag doon ay place of prayer. Si Daniel ay may sariling silid sa panalangin. In Daniel chapter 6 verse 10, sabi niya, nang malaman ni Daniel na lumagda ang hari, umuwi siya at pumunta sa kanyang silid. Biblical, di ba? Na nasa itaas ng bahagi ng bahay, kung saan nakabukas ang bintana nakaharap sa Jerusalem,
Doon lumuhod siya, nanalangin at nagpasalamat sa kanyang Diyos. 3 beses isang araw ayon sa kanyang nakaugalian. Pag binasa mo, 3 times a day, he was coming there. Saan? Sa kwarto. Sa silid. Ang Panginoong Hesus ay madalas pumunta sa ilang upang manalangin. In Lucas chapter 5 verse 16. Ngunit laging pumupunta si Jesus sa ilang at doon nananalangin. And that is a model, di ba? Ayaw niya na magulo. Iniiwanan niya yung magulo, yung busy. So ang pattern ay malinaw. Ang pakikipagtagpo sa Diyos ay nangangailangan ng paglayo sa ingay ng mundo. Yan ang pattern. Malinaw yan. Kung ang isang Kristiyano ay walang itinalagang lugar ng panalangin, madalas ang panalangin ay nagiging aksidente lamang at hindi disiplina. Kaya mahalaga yung place of prayer. Ang lugar ay tumutulong upang ang puso ay matutong magsabi, dito ako nakikipag-usap sa Diyos. So paano mo maitatatag ang isang lugar o panahon para sa panalangin na talagang makakatulong upang mapalalim ang iyong ugnayan sa Diyos, lalo na sa gitna ng ingay at distractions ng mundo? Una, mga gabay na tanong para sa pagsagot. Sa akin ay tanong na yon. Ano ang mga posibleng hadlang o ingay sa iyong pang-araw-araw na buhay na nakakapekto sa iyong konsentrasyon sa panalangin? Tanggalin mo yung mga possibilities na yon. Sinong maingay, sinong magulo, umalis ka muna doon. Kailangan alam mong i-approach ang mga bagay na yon. Pangalawa, anong mga bang maaari mong gawin upang malikaw ay talaga ang isang tahimik at sagradong lugar para sa panalangin? Pumili ka ngayon. A place of discipline to talk to the Lord and isolate yourself from the Word. Anong lugar yon? Di ba? Gusto mo, pumunta ka sa bypass, manap ka ng isang pilapil doon, di ba? Siguro ikaw lang dadaan doon. Araw-araw, pwede mo. Kung wala kang kwarto, yung iba, isa lang po yung kwarto namin sa bahay. Eh di pag-aralan mong mabuti, yung oras na ikaw ay nag-iisa lang sa bahay, gamitin mo yung kwarto na yon. Isang tahimik na lugar, sabihin mo, please, lagyan mo ng, bumili kayo ngayon, may nabibiling signage. Please, do not disturb. Di ba? Parang sa hotel, gano'n. Sasabit mo yon, ay, ayaw magpa-istorbo. Kasi nagpipre. Bili nga tayo ng tart. Gusto mong biling gano'n. Di ba? Matuto. Pag nakita nyo yon, i-off nyo lahat ng inyong messenger. I-off mo, patayin mo ang cellphone mo hanggang siya'y walang hininga. Para walang makatawag sa'yo. Walang mundong gugulo sa'yo habang kinakausap mo ang mahalagang persona sa buhay mo. Walang iba kundi ang Diyos. Amen po ba? Gagawin niyo po ba yan? Okay. At least malinaw. So masasabi mo sa sarili mo na seryoso ka sa panalangin sa pamamagitan ng pagtatalaga ng isang particular na oras at lugar para dito. You are serious with God. So tiyak ang mga positibong pagbabago sa iyong mararanasan sa iyong buhay espiritual kapag naipagpatuloy mo ang disiplina ng panalangin sa isang itinalagang lugar. Kasi ang dami nating gustong maging expansion pero hindi nag-expand yung prayer. Malabo. Yeah? Kailangan mag-umpisa muna ang expansion sa expansion ng pananalangin mo. And that is the first point. The second one, bakit mahalaga ang lugar? Okay? Dahil ang lugar, sabi natin kanina, doon ang lugar na kung saan pag nagtalaga ka, iniiwan mo ang mundo at pumupunta ka sa banal na presensya ng Diyos. Kaya yung lugar na yun ay nagiging sagrado. Pangalawa, the place of prayer is where we encounter and know God intimately. Ang lugar, sa lugar ng panalangin, doon natin tunay na nakakatagpo at malalim na nakikilala ang Diyos.
Kaya sinabi ni Lord, pumasok ka sa iyong kwarto, isara mo ang pinto. Nang makatagpo ni Jacob ang Diyos sa Bethel, sinabi niya, tunay na ang Panginoon ay nasa dakong ito. Ito ang bahay ng Diyos. He said that. Ang Bethel ay dating ordinaryong lugar lamang. Ngunit dahil sa presensya ng Diyos, ito'y naging sagrado alaala ng pakikitagpo ng Diyos kay Jacob. Tingnan nyo, kapag nagtalaga ka ng isang lugar sa bahay mo, nagiging sagrado yon, lalo na't itinalaga mo yon sa iyong panalangin at sa presensya ng Diyos. Sa prinsipyong espiritual, ang lugar ng panalangin ay nagiging altar ng personal na karanasan sa Diyos. That is your place of altar of your experience with God. Sa lumang tipan, ang mga patriarka ay nagtayo ng altar sa lugar kung saan sila nakatagpo ng Diyos. Si Abraham ay nagtayo ng altar. Mamaya, basahin nyo lang sa bahay. Sa Genesis 12. Si Isaac nagtayo ng altar sa Genesis 26. Si Jacob nagtayo ng altar sa Bethel sa Genesis 35. Ang altar po ay paalala ng pakikipagtipan sa Diyos. Kaya, where is your altar in the house? Mahalaga po yan dahil yan ay simbolo ng pakikitagpo mo sa Diyos at simbolo na kinakatagpo ka ng Diyos. Kapag ang isang mananampalataya ay may lugar na panalangin o sadyang lugar na panalangin, nagiging saksi ang lugar na yon sa iyong mga luha. Nagiging saksi ang lugar na yon sa iyong mga pagsisisi kung may mali. Nagiging saksi ang lugar na yon sa iyong mga desisyon na gagawin. At nagiging saksi ang lugar na yon sa mga sagot ng Diyos sa iyo. Dahil sa lugar na yon, nagtagpo kayo ng Diyos. Amen po ba? So sa paglipas ng panahon, ang lugar na yon ay nagiging Bethel ng iyong buhay. Isang markang tanda ng iyong buhay. Dahil ang Diyos, sabi nga sa Jeremiah 29:13, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. Maliwanag po ang pangako ng Diyos. Kapag hinanap mo siya, makikita mo siya. Kapag tinanong mo siya, sasagot siya. So tinutukoy ng Diyos na kapag tayo nag-aanap sa Kanya ng buong puso, siya'y matatagpuan natin. Ang panalangin ay hindi passive. Ito ay isang aktibong paglapit sa Diyos. So sa panalangin, inilalayo natin ang sarili sa mga bagay na nakakaistorbo. I repeat this. Am I there? Sa panalangin, inilalayo natin ang sarili sa mga bagay na nakakaistorbo. For what? Upang tutukan ng Diyos at marinig ang kanyang tinig ng malinaw. Dalahin ko ng biyaya, sana inyo pong nagagawa yan. Kung hindi man, sana po ay inyong magawa. Kaya mahalagang marunong ka at nagtatakda ka ng isang mahalagang lugar na doon ka dapat nananalangin. Hey? Lahat ang niniwala, say amen. Di po ba, halimbawa na lang, isipin mo na sa isang mataong palengke ka na puno ng ingay at gulo. Do you remember that? O kaya nasa isang basketball ka dyan. No, liga, maraming tao, nagsisigawan sa excitement, sa shoot at saka sa ano paman. Kung nais marinig ang tinig ng mahal mo sa buhay, kailangan mong lumabas sa ingay na yon at pumunta sa tahimik na lugar. Hindi po ba? Nakaranas na kayo nagko-call na hindi nyo marinig? Anong gagawin mo? Hello, hello, hello. Hello, hello, di kita marinig. Teka, hanap ako ng spa. Hanap ako ng tahimik na lugar. Di ba? O kayo nga ang tao, gusto nyo ganun eh. Ang Diyos pa kaya? Ganito ang panalangin. Isang tahimik na silid kung saan maririnig mo ang tinig ng Diyos nang malinaw at nang malapit. Sa isang sagradong lugar na itinakda mo sana.
Kaya napakahalaga ng place of prayer. Para napapalungkot ko kayo. O nag-iisip na kayo, saan kaya lugar ako? Saan lugar ako doon? No, di ba? Sa ganitong kalye, maingan sila. Okay? Anong gagawin ko sa kwarto? Yan, magandang challenge siya. That is second. Bakit mahalaga ang place of prayer? Marami sa atin, mga tao, liko-liko ang landas na dapat hindi. Marami sa atin, magulo-gulo ang mga desisyon na dapat sana hindi. Kasi bakit? Hindi nyo makuwang marinig kasi ang Diyos. Kasi walang tahimik na lugar na kapag nagsasalita ang Diyos sana, maririnig mo siya ng malinaw at malapit. Kaya umpisahan yung hanapin ang lugar na yon. Where you can hear, the Lord is so very clear and the Lord is very near. Hindi lang siya very clear, but the Lord is very near na napakalapit sa lugar na yon. Okay? So, lahat ng pipili ng lugar, say amen. Pangatlo, bakit mahalaga ang place of prayer? Well, the place of prayer is a place of life transformation. Ang ganda nito. Dahil ang lugar ng panalangin ay lugar ng pagbabago ng tao. Ang sabi sa Lucas 22 verse 41, iniwan niya ang mga lagad niya at lumayo ng kaunti. Pagkatapos, lumuhod siya at nanalangin. Si Jesus po ito, when He was there in the Garden of Gethsemane, as human, He was having that struggle because He was about to arrest and crucified on the cross. He knew, alam niya, masakit yon, mahirap yon. At nag-pray siya sa Ama. Verse 42, Ama, kung maari ay ilanyo niyo sana sa akin ang mga paghihirap na darating. And this is what is naturality. Ngunit, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban ninyo. Jesus show, when you pray, may magbabago. Ano yung nagbago? Nagbago na sana hindi ang kalooban niya, kundi ang kalooban ng Diyos. Absolutely ang masunod. Bago ang krus, ang Panginoong Hesus ay pumunta sa hardin ng Gethsemane upang manalangin. Doon siya naghirap sa panalangin hanggang ang kanyang pawis ay naging parang patak ng dugo. So ang Gethsemane ay naging lugar ng submission sa kalooban ng Ama. Hindi ang aking kalooban, sabi niya, kundi ang sayo ang mangyari. Nagbago ba? Yes. Malalim na katotohanan, ang lugar ng panalangin ay laboratorio ng pagbabago ng puso. Kaya marami ang hindi nagbabago. Kahit ano pang pakinggan nyo, maraming hindi nagbabago. Kasi walang laboratoryong kung saan ine-examine ang puso. At ang laboratorio na yon, and that is the place of prayer. That is the laboratory of God to really diagnose the heart and change the heart. Ganyan kahalaga yung place of prayer. Hindi tayo pumupunta roon upang baguhin ang Diyos. Pumupunta tayo roon upang baguhin tayo ng Diyos. At ang niwala doon, say amen. Sa lugar ng panalangin, ang takot ay nagiging pagtitiwala. That is changes, that is transformation. Ang kaguluhan ay nagiging kapayapaan. Ang sariling kalooban ay sumusuko sa kalooban ng Diyos. Kapag merong place of prayer. Ang lugar ng panalangin ay lugar ng pagbabago. Kapag tayo nakatagpo ng malalim sa Diyos sa panalangin, tayo'y unti-unting binabago ng Diyos. Pinababagong muli ang ating pag-iisip at naaayon ang ating puso sa kalooban ng Diyos. Ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay hindi lamang kaalaman sa isip, kundi pagbabago sa buong pagkatao. I really want to give this testimony.
Di ba? Minsan kasi narinig ko nyo, na-demanda ako. Masakit po yan kasi wala naman akong ginawa talagang kasalanan. Wala akong inistapa. I tell you that before the Lord. Tapos didemanda mo akong inistapa. Simple, hurt. Normally, as human being, magagalit ka, masasaktan ka. Pero siyempre wala ka namang choice. Kundi harapin yon at patuloy na manalangin, let the justice of the Lord will prevail. Then I prayed for many years. Pero alam nyo, sa panalangin, ang unang ginalaw ng Diyos sa akin ay ang aking puso. Na huwag siyang magalit, mawala ang sakit, at mahilom ang sugat. And then siguro, in my prayer last month or before that to happen, yung nagdemanda sa akin, bago siya dumating, 2 weeks time, I was praying the Lord. Laman siya ng aking prayer. And then the Lord challenged me in my prayer. Of course, kami na nakakalam nito, no? Hindi naman po detalyeng ganun-ganun yun. Maintindihan nyo rin yan pag kayo nagpipray. How come kung ang taong ito ay dumating? Ba Lord, pag dumating siya, I know in my heart, I am healed. My wound already healed. I don't have any anger. I don't have any hurts. He can really come. And I can always welcome. Kaya pala, I am the Lord is attesting me on that prayer place of mine, darating pala yung tao na yan. That we will ask, sorry for that. Eh di masaya buhay. Sino man lulungkot no? Diba? Masaya ang buhay. Kasi bakit? Eh di, nasubukan ko nung dumating, talagang wala na akong sugat, wala akong galit, wala akong puot. I am free by the Lord because of the place of prayer. And I'm so happy that it so happened. Kaya pag malungkot ka, nangyari yon, di ko alam sino Diyos mo. Di ba? Masaya. Ang ngayon, we are good. Okay. We're okay. Di ba? Masarap? Saan magagamot ang puso? Sa lugar at oras ng iyong pananalangin sa Diyos. Amen po ba? Kaya kung kayo may sakit, may galit, may puot, may inanakit, anumang guhit na nandyan sa inyong mga puso, not me, not your neighbor, not your seatmate, only in the place and in the time of prayer, God can heal your heart. Dahil ang lugar ng panalangin ay lugar ng transformation na galing sa Diyos. Gaya ng isang palayok na luwad na niluluto ng bihasang magpapalayok. Ganito rin tayo inuhubog ng Diyos kapag tayo nananatili sa lugar ng panalangin. Inahayaan ang kanyang kamay na magbago sa atin. Amen po ba? Kaya dapat magtalaga po tayo ng lugar. Ang panalangin ay hindi lamang pagbabago ng sitwasyon. Madalas, ito'y pagbabago po ng puso. Lahat ng niwala, say amen. Not your situation. Yan ang maganda. Your heart will be transformed by the Lord. Yan ang pinakamalaking blessing natin. Ang tayo'y baguhin ang puso natin ng Diyos. Amen po ba? Ang panalangin ay hindi simpleng gawain ng Kristiyano. Ito ang lugar kung saan binabago ng Diyos ang ating puso. Sa prayer place, may mangyayaring supernatural na pagbabago sa loob natin. Kapag dala mo ang galit, doon ito, unti-unting tinutunaw ng presensya ng Diyos hanggang maging kapatawaran. Amen po ba? Sige, magdala ka ng galit mo sa presensya ng Diyos. Magdala ka ng sakit mo sa presensya ng Diyos at a place of prayer. Kaya naniniwala ko habang nararanasan mo ang Diyos. Kaya dito totoo, kung nararanasan mo ang Diyos. Kung nararanasan mo ang Diyos, dudurugin ng Diyos anumang sakit at anumang galit na yan hanggang malinis ang iyong puso. Amen po ba? Hindi dahil madaling magpatawad, kundi dahil pinapaalala ng Diyos kung gaano niya tayo pinatawad. Kapag dala mo ang galit, doon unti-unting tinutunaw ng presensya ng Diyos hanggang maging kapatawaran. Hindi dahil madaling magpatawad, kundi dahil pinapaalala ng Diyos na tayo mahal niya at kanyang pinatawad. Pag pumasok ka sa prayer place na puno ng takot, doon kanya pinaalalahanan ng kanyang mga pangako.
Ang dating takot ay napapalitan ng pananampalataya. Dahil habang nananalangin ka, naririnig mo ang tinig ng Diyos na nagsasabing, kasama mo ako. Kaya napakalaking kawalan kapag wala kang place and time of prayer. It's a big, big loss in life. Kapag pumasok ka sa prayer place na puno ng takot, sigurado, paalalahanan kanya ng kanyang mga pangako. Ang mga takot na yan ay napapalitan ng pananampalataya dahil sa panalangin ka, naririnig mo ang tinig ng Diyos na sabi, kasama mo. Mga kapatid, kapag ikaw ay pagod na pagod, emotional man o spiritual, ang prayer place ang nagiging lugar ng panibagong lakas. Amen po ba? Kaya napakalaking kalugihan kapag wala kang place and time of prayer. Hindi agad nagbabago ang sitwasyon, pero binabago ng Diyos ang puso para magkaroon ka ng lakas na magpatuloy. Amen po ba? Kaya maraming Kristiyano ang naghahangad ng kapangyarihan sa Diyos sa kanilang buhay. Pero hindi nila ito nararanasan dahil wala silang altar ng panalangin. Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi lang nakikita sa pulpito o church service katulad nito. Madalas itong nabubuo sa tahimik na lugar ng panalangin. Kaya kung gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay, magsimula ka sa paggawa ng sarili mong prayer altar. Start to do that. Maglaan ng oras araw-araw na makipag-usap sa Diyos. Doon niya babaguhin ang iyong galit, takot at pagod at papalitan ng kapatawaran, pananampalataya at bagong lakas. Bakit? Tayo nababago kapag tayo nananalangin. Dahil ang lugar na yon is a place of transformation. Paano ka magbabago kung wala nun? Diba? Paano ka magbabago kung wala kang place of prayer, kung wala kang time of prayer? Kaya start to ordain one. Itong lugar na ito. Ito ang lugar ng aking panalangin. Why? And the last point, ito po yung pangapat. Bakit napakahalaga ng lugar ng pagbabago? Pangapat, because the place of prayer is the place where God's power is poured out. Kung meron kang isang lugar na nilaan at oras na nilaan para ikaw manalangin, ang lugar ng panalangin na yon ay lugar ng pagbubuhos ng kapangyarihan ng Diyos. Oo, may natural tayong lakas. Kaya nga bumibigay tayo Kasi bakit? Hindi sapat. Pero ang isang miraculous power, saan binubuhos ng Diyos? Sa place and time of prayer. In Acts chapter 1 verse 13, pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa kwarto. Ayan na naman yung kwarto. Sa itaas ng bahay na tinutuluyan nila. Dahil binilinan sila ni Jesus na huwag silang malis doon, kumunta sila ng upper room. Sila ay sina Pedro, Juan, Santiago, Andres, Felipe, Tomas, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo, Simon na makabayan at si Judas na anak ni Santiago. Anong gagawin nila sa upper room? Sabi dyan sa verse 14, palagi silang nagtitipon doon para manalangin. Kasama ang ilang mga babae. Pati si Maria na ina ni Jesus. Tingnan nyo, pati si Maria nagpipray talaga. Ngayon ginagawa nyo sa kanya kayo nagpipray. Siya nga nagpipray Diba? At ang mga lalaking kapatid ni Jesus. So ang mga lagad ay nagtipon sa upper room at sila'y nanalangin nang may pagkakaisa. 10 araw silang naghihintay sa panalangin. And then at the day of Pentecost, after the 10 days, dumating ang Pentecost. Ang silid na yun ay naging lugar kung saan bumaba ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Anong prinsipyo ng revival na makikita natin doon? Sa buong kasaysayan ng iglesia, ang revival ay hindi nagsisimula sa pulpito na ganito. Ito ay nagsisimula
sa prayer room. Kaya ngayon po, merong bababa mamaya na prayer chain, prayer and fasting chain. So mamaya, ayusin niyo yun. Lahat ng magpa-participate, you can write your name. Doon nagsisimula yan. Ito ay nagsisimula sa prayer room. Bago magkaroon ng dakilang pangangaral, may taong umiiyak muna sa panalangin. Kaya kung gusto mong lumago sa Diyos, magtatag ka ng sariling prayer place. Amen po ba? Maaaring ito ay isang sulok ng kwarto, isang maliit na upuan, isang lugar na bahay na tahimik. Ang mahalaga ay may lugar kung saan araw-araw masasabi mo, Ama, narito po ako. At sa paglipas ng panahon, ang lugar na yon ay magiging, lugar ng iyong mga luha, lugar ng iyong mga himala, at lugar ng iyong pakikipagtagpo sa Diyos, lugar ng iyong pagbabagong puso. Ang lugar na yon. Kaya mga kapatid, isipin ninyo ito. Kung may lugar tayo para sa pagkain, meron ba? Baka naman wala. Baka naman sa kanto kayo kumakain. Kung may lugar sa trabaho, kung may lugar sa pahinga, kung may lugar sa palaro, hindi ba dapat mahalaga din na may lugar para sa panalangin? Dapat meron ding napakalagang lugar ang panalangin sa ating buhay at bahay. Sa araw, maaaring magsimula ang pagbabago. Ngayong araw, maaaring magsimula ang pagbabago. Maghanap ng lugar, maglaan ng oras, at doon laging makipagtagpo ng tahimik at malapitan sa Diyos. Kapag natagpuan mo ang iyong prayer place, matutuklasan mo ang isang lihim. Ang lugar na iyon ay maaaring maliit sa mata ng tao, ngunit sa mata ng langit, iyon ay magiging tarangkahan ng biyaya ng Diyos. At doon mo mararanasan ang pangako ng Panginoong Hesus. Ang iyong Ama na nakakakita sa lihim ay gagantihan Kanya. Amen po ba? Isang lugar na kung saan makakatagpo mo ang Diyos. Lugar ng iyong blessing, lugar ng iyong crying, lugar ng iyong asking, at lugar ng iyong transformation. Yan ang tinatawag nating prayer place. Tayo pong lahat ay tumayo. O Diyos, iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito, laging laan sa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. O
Diyos iyong dinggin, aking panalangin. Ang puso kong ito'y laging nasa iyo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo. Bigyan mo ng banal na takot, sumunod sa nais mo. Naisin nawa ng aking puso ay kalooban mo sa buhay ko. Sige tayo pong lahat ay yumuko. Habang nakipikit tayo, you heard how big the blessing intended for all of us kapag tayo ay may lugar at oras ng pananalangin. Kapatid, sa umagang ito, handaming gustong gawin ng Diyos. Kailangan lahat ng marami sa gagawin ng Diyos, gusto niya dumadaan sa panalangin. Tiyak yun, dahil wala namang hindi magagawa ang Diyos. Kailangan ang standard ng panalangin ay sinusundan ng Diyos. Kaya sa umagang ito, pwede ikaw ay magtakda ng isang lugar at isang oras wherein sa expansion ng iyong buhay, magsisimula ka sa isang marugdob, malapit, malinaw na panalangin sa Diyos. Itakda mo ang oras at ang lugar na iyon. Tiyak, kakatagpuin ka ng Diyos. That place, pwede siyang maging lugar ng iyong mga luha, lugar ng iyong mga daing, lugar ng iyong mga kahilingan, at lugar ng iyong kagalingan, lugar ng iyong pagbabago. Dahil ay yung lugar na kung saan imimit mo ang Diyos at imimit ka ng Diyos. Heavenly Father, once again, kami po'y nagpapasalamat dahil isang bukas na biyaya ito na kailanman hindi titigil. Biyaya na kung saan kami tumawag, kami yung sasagutin dahil yun po ang iyong pangako. Kapag kami naglaan ng oras, ikaw ay maglalaan ng iyong presensya sa amin. This is the greatest and the best among the blessings that we have, Lord. Ito na po ang pinakamagandang blessing na pwedeng mangyayari, nangyayari at patuloy na mangyayari sa aming mga buhay. Ang kami po ay may lugar na kung saan kinakatagpo po kami. May lugar na kung saan dinirinig mo kami. May lugar na kung saan pinapagaling mo kami. May lugar na kung saan binabago mo kami sa isa pang mas mabuting tao. Dahil sa iyong kabutihan na ini-impart sa amin at isang lugar na kung saan ibubuhos mo ang iyong karunungan at kapangyarihan sa amin upang makagawa kami ng mga dakilang bagay for your glory. Ama, patuloy dalangin ko po, Diyos, ng bawat isa, makayanan namin
not just once, but for a lifetime, magawa namin ang lugar at ang oras na ilalaan para sa iyo ay kawayaming kausapin at kami yung pagpala. Salamat po Diyos, pinagpapala ko pong lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagbibigay. And the first fruit offering is now open. Kung sino pong gusto na po mag-umpisa, ang tithes and offering and even the vows are open sa ating harapan. Tayo minsan pa tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, Ama namin banal. Patuloy o Diyos na napakabuti niyo Panginoon. And according to your word o Diyos, there's a lot of prescriptions you give to us o Diyos. Where, when, and what are the things we need to do, O God, according to your word, O Diyos. At sa umagang ito, O God, patuloy, O God, na kami, O Diyos, ay nagpapasalamat sa isang malaking pribilehiyo, O Diyos, kung paano ka nagtalaga, O Diyos, ng lugar kung saan kami mananalangin, kung saan ka namin kakatagpuin, O Diyos. At ganun din naman, Panginoon, kung binigyan niyo din kami ng pribilehiyo, O Diyos, na sa umagang ito, God, ito ang lugar kung saan namin ibibigay yung pinakamainam na papuri at pagsamba, O Diyos, sa lahat ng aming makakaya, O Diyos. Sa aming lakas, panahon, and even, O Diyos, the treasure na kayo, God, ang pinanggalingan nito at ito naman ibabalik namin sa inyo, O Diyos, ng pinakamainam. Maraming salamat sa puso na patuloy niyong binabago, sa panalangin na patuloy niyong inililift, O Diyos, na kung saan, Panginoon, itong puso na meron kami, O Diyos, sa gabay ng banal na Espiritu, O Diyos, ay patuloy na nagagamit para sa inyong kaharian. Maraming salamat. Purihin ka at sambahin ka, O Diyos, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. It will come back to you. Good mission, press down, shake it together, run it over me. It will come back to you when you give it to the Lord. Give, and it will come back to you. Good mission, press down, shake it together, run it over me. It will come back to you when you give to the Lord. Sige po, may sampa tayo pong lahat ay tumayo at sa lahat po ng biyaya ang ating tinanggap sa umagang ito, ating pong ibalik ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa ating Panginoon. Sa'yo'y binabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sa'yo ibinabalik ang lahat ng papuri, ang pagdakila at ang pagluwalhati, pagkat ikaw ay karapat-dapat na sambahin, O Jesus, ang ngalan mo itataas. Sige, taas po natin ating mga kamay. Sa Diyos Ama na puno ng pag-ibig sa atin, laging laan ang kanyang presensya para sa atin. Kaya itakda natin para sa Kanya, para sa atin, ang isang lugar at oras ng panalangin dahil doon tiyak mararanasan natin siya. Sa Kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, ng mayaman na tabag at biyaya ay para sa atin. Manatili tayo na patuloy na nakasakop sa Kanyang paghahari, sumusunod sa Kanyang kalooban at sa banal na Espiritu na Siyang patuloy na binigay sa atin, gumagabay sa atin, nagbibigay sa atin ng direksyon at sa malinaw na kumbiksyon
upang mabuhay tayong patuloy na puno ng panalangin, puno ng kabutihan at kabanalan. Ang kapayapaan mula sa kanila na nag-uumapaw ay magumapaw sa atin patungo sa ating mga pamilya, maging ang pag-ibig at ang kagalakan ay taglayin nating lahat. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.